Ito na nga pala yung araw kung saan matutuloy na talaga pinaplano namin nakaraan pa na breakfast ride papuntang Infanta, Quezon. Hindi ko na nga pala na-videohan yung paggagayak namin pero 3 AM pa lang gising na kami at busy na nga ang bawat isa sa pag-aasikaso para maaga kami makalis at makalarga. Bago nga kami lumarga nung time na yan, hindi naman po pwedeng aalis kami nang hindi mo na kami nagpe-pray. Syempre guys, iba pa rin talaga yung bumiyahe ka ng malayo na meron ka pa rin guidance sa itaas. Alam rin naman kasi natin na hindi biro ang mga ganitong biyahe. Hindi rin natin alam kung anong mangyayari sa atin sa daan. At yung ilang oras na igagayak natin sa kalsada. Eto na rin kasi talaga yung isang bagay na nakasanayan na namin lahat bago kami umalis. Lalo na kapag ang biyahe namin hindi na biro at malayo. Dito nga sa biyahe namin papuntang Infanta, Quezon. 7 motor lang kami dito at hindi nga namin dito nakasama si Apon. Dahil nga may importanteng lakad sila ng nanay niya. At yun nga lang, nung nasa kalagitnaan na kami ng expressway, saka pa siya nag-chat na dapat pala sumama na lang siya sa amin dahil nga hindi natuloy yung lakad nila ng nanay niya. Dahil nga sa hindi inaasahang pangyayari, bigla nagkaroon ng aberya yung motor namin. Nang dahil nga to sa lubak na hindi namin napansin. At nag-decide na nga ang lahat na itabi muna yung mga motor ng mga kasama namin. Tiyempo nga rin talaga at kahit papano nakahanap kami ng pwesto na pwede namin paghintuan. At ito na nga mga kaganapan. Sa mga ganitong pagkakataon talaga, hindi naman talaga natin minsan may iwasan na magkaroon ng aberya. Na kahit papano, nasiraan man kami ng motor, rin talaga na nakatagpo kami ng mas magandang pwesto na pwede namin paghintuan. Kasundo nga dito si Lita at si Jordan at ito nga't pag-decide na rin kami na iwan mo na dito ang motor. Mag-standby! Shoutout nga pala kay Kuyang Guard na pumayag na iwan yung motor namin dito hanggang sa makabalik kami. Sa part na to, gamit na nga namin yung motor ng kasama namin na Honda Click. Shoutout nga pala sa pinakamabait at poging-pogi namin tropa na si Jordan Pini. Dito nga sa punto na to, tuloy ang saya, tuloy ang biyahe. Hindi pwedeng may maiiwan. Buo tayong umalis, buo tayong uuwi. Na kahit na may mga bagay na hindi natin inaasahang mangyari, kahit na nagkakaproblema, nagagawan pa rin ang paraan. First time nga rin pala may babiyahe na itong Honda Click papuntang Infanta, Quezon. Nasa likod ko nga pala dito si Jordan, balihang ka siya ni Louie at ito nga binibidyo niya nga kami dito sa part na to. Ito nga nag-overtake nga sa amin dito si Ace at si Joanne, o diba may pakaway pa si Ace. Ito nga ang bumungad sa amin, ang pagsalubong ng sikat ng araw. Wow! O, tignan nyo naman ang kuya nyo unyok, for the bakbak na sa part na yan. Ito nga pala sa punto na to guys, packet na nga kami dito sa Palo Alto. O, tignan nyo naman yung magjowa na to. Ang halata namang nag-e-enjoy sila sa part na to. Tignan nyo nga at may pakaway pa nga dyan ng ating Yolene. Buti na lang talaga at may Honda Click. Ito na guys, bakbaka na. Sa wakas nga at narating na nga namin itong una naming destination, o itong Sierra Madre. Itong una naming stopover. Siyempre para na rin makapagpahinga at makapag-picture-picture. After nga namin mag-shoot dito, nagre-ready na ang bawat isa dahil mahaba-haba pa ang biyahe namin. Let's go guys! Binabaybay na nga namin nakabahan ng kalsada. Napakasarap lang din talaga sa pakiramdam. Masulit lahat ng pagod mo. Sulit lahat ng oras na ginugol namin sa pagbiyahe na to. Kung ganito ba naman kaganda ng mga tanawin yung bubungad sa'yo, talagang sulit yung araw na biniyahe namin. Dahil nga napakaganda ng tanawin dito. Lalo na nung nakisabay pa yung haring araw. Tignan nyo naman kung gaano siya kaganda. Talagang ramdam mo yung peace of mind. At kahit papano, kalimutan muna natin yung problema kahit sa isang araw man lang ng pagra-ride. Tara nga guys at samahan nyo kaming baybayin ang kahabaan ng kalsada ng Palo Alto. Sa part na to dahil kailangan na magpagas ni Onyok at tignan nyo naman tong si Jordan at si Louie. Yumakap nga si Louie kay Jordan, nakakala mo magjowa sila. O diba nakita nyo kung gaano sila ka-sweet sa isa't isa. Ito nga tinawag ko nga si Jordan at ayun nga sumigway pa ng peace.
So ito na nga't nagre-ready na nga kami dahil kailangan na namin bakbakin ang kahabaan ng road na to. Dahil nga hindi pa rin kami nakakarating sa aming pupuntahan. Ito nga't naabutan nga namin yung iba naming kasama dito sa may likuran. Meron nga silang inaayos dyan. Ito nga't tuloy pa rin ang bakbakan. Kailangan nating baybayin ang kahabaan ng kalsadang to hanggang sa marating nga natin yung isang lugar na kailangan nating mapuntahan. At syempre, nahabol nga natin yung oras dahil dito na nga tayo magbe-breakfast. First time nga namin itong nagawa ang mag-breakfast ride. Dito nga sa Infanta, Quezon. Ako ko na rin talagang gustong makarating dito. At eto nga't nagkaroon kami ng pagkakataon. Ang puro ambang plano, eto na nga't nakulayan ng drawing. Sa totoo lang, nung nakaraan pa talaga namin balak na makapag-rides dito. Yun nga lang, hindi rin talaga nagkakatugma-tugma yung mga schedule at day off ng bawat isa. Dahil nga may kanya-kanya rin talaga kami pinagkakabisihan sa buhay at yung iba, busy talaga sa trabaho. Nagkaroon nga ng pagkakataon na maisip namin tong araw na to. Yun nga lang, mas masaya sana kung kompleto kami. Hindi nga kasi talaga namin nakasama dito si Hapon. Kaya sa susunod na balik namin dito, kasama na namin siya at kompleto na nga kami. Sa kahabaan nga ng pagbaybay namin dito sa kalsadang to, narating nga namin tong tinatawag nilang manukan. Napalingon pa nga dyan si Alvin dahil nalula nga daw siya sa lawak ng manukan. At yun nga rin pala yung isa sa pinaka mga sikat na spot kung saan sikat na sikat sa social media. Dahil nga napakaraming rider at ibang mga motor ang mga nagbabangking doon. Eto nga't narating na nga natin yung tulay sa kinahaba-haba ng binakbak nating kalsada. Sa wakas nga mararating na nga natin yung isang lugar na kung saan gustong-gusto rin talaga naming marating at talagang sikat rin to sa social media. Eto nga pala yung lugar kung saan ay tinatawag nilang Lihim na Lagusan. Eto nga't may bumungad nga sa aming tubig sa kalsada. Yan nga pala guys yung tinatawag nila na only water. Kasi nga galing pambundok yung tubig dyan. Sobrang napawaw nga ako sa spot na itong Lihim na Lagusan. Tignan nyo kung gaano kaganda. Wow! Narating na nga namin itong tulay ng Santa Maria, Laguna. Tignan nyo naman yung spot. Grabe, napakaganda. Busog na busog talaga yung mata mo sa magagandang tanawin. Yung exposure ng nature dito, sobra talagang sarap sa pakiramdam. At may sasantabi mo nga kahit papano yung problema. Dito nga sa lugar na to, talagang mararamdaman mong napakapayapa ng paligid. Napakasarap talaga sa pakiramdam kapag ganito kaganda yung bubungad sa'yo. Bali wala talaga yung pagod at malayong biyahe kung ganito nga naman talaga kaganda yung mapupuntahan mong lugar. Tingnan nyo naman kung gaano ka peaceful, diba? Napakapayapa. Sobrang layo sa maingay at magulong syudad. Ito nga, talaga makakapag-isip ka talaga ng maayos kung ganito ba naman talaga kaganda yung bubungad sa'yo sa araw-araw. Kung pwede nga lang tayo uwi ng silang, ginawa ko na. Hindi ko alam kung ano yung hinahanap ni Alvin dito kay Lito at dito nga sa park na to. For the picture nga kami dito. PCQ goes to Infanta, Quezon. Breakfast ride, guys. Quick ride. Parang Louie, Boss Onyok. Boss Lito, kondisyon na kondisyon. Ben, nakalambungin ka na, Ben. So, may sarili mundo talaga yan, eh. Diba? Sarili mundo yan. Habang sinusulit pa nga namin yung pag-stop over namin dito, nabutan pa nga kami ng ulan. Pero kailangan namin magpahinga dahil nga mahaba-haba pa talaga ang pabiyahin namin hanggang sa makarating na kami sa arko ng Infanta, Quezon. Eto na nga guys, at umpisa na ng bakbakan. Sa wakas nga at narating nga namin itong taas ng Infanta at tignan nyo naman guys kung anong bumungad sa amin. Halos hindi na nga namin makita yung daanan dito dahil nga sa sobrang kapal ng pags at napakalamig ng klema. Hanggang sa ito na nga at narating na nga namin ang arko ng Infanta. Tignan nyo naman guys kung anong reaction ni Alvin dyan. Napaksaya niya ng oras na yan. Siyempre kami, enjoy na enjoy rin talaga kami ng mga time na yan dahil nga sobrang lamig dito at sulit na sulit talaga yung pagod namin sa kalsada. Grabe talaga yung lamig dito guys, talaga nga hanap-hanapin mo lalo na ngayon na sobrang init ng panahon. Siyempre guys, hindi naman pwedeng hindi namin masulit tong araw na to. Kaya bago kami umalis dito sa arko ng Infanta, nag-picture-picture kami dyan. Solid talaga yung experience namin dito, packet ng Infanta, Quezon. Dito nga guys, sa part na to, naabutan na kami ng ulan pero ayos lang. Dahil sobrang nag-enjoy nga talaga kami ditong lahat. Siyempre, punong-puno kami ng baon na magagandang memories nitong araw na to. Nang malampasan na nga namin ang arko ng Infanta, sakto talaga at dito kami napadpad sa magandang spot na to. Dito nga ay merong masarap ditong kapihan at almusalan. Dito na nga kami huminto guys. At ito nga pala yung mga kasama namin. Pinarking na nga nila yung mga motor nila dito. Sa totoo lang guys, sobrang nakaka-relax dito at sarap sa pakiramdam ng hangin. Napakalamig nga, feeling ko nasa Baguio kami.
Nagpakaway pa nga si Onyok dyan. At ito na nga at nakapag-decide kami na dito na nga kami mag-breakfast at magkape sa Las Marquez Eatery. Wow! Siyempre guys, dito lang yan sa Infanta, Quezon. Yan sa napakaganda ng lugar nito talagang mai-enjoy mo talaga ang pagbe-breakfast, lalo na ang pagkakape, lalo na kung ganito kaganda yung matatanaw ng mata mo. Sulit talaga yung biyahe namin ngayong araw na to dahil nga bukod sa nag-enjoy ang lahat at masaya, siyempre baon talaga namin yung magagandang alaala. Kumbaga panibagong buo ng memories, kaya nga hindi kami kompleto ng araw na to. Ito rin kasi yung unang araw na nakaakyat kami dito sa Infanta. O diba mga sisiw, ang saya? Ini-enjoy namin ang kapaligiran dito dahil nga talagang sobrang ganda. May pawaki face pa nga si Louie dyan. Wala talaga ng napakakapal na pags. Mapapansin ninyo, basa yung kalsada dyan. Andito na nga pala kami guys sa Las Marquez Eatery. Dito nga pala kami mag-aalmusal ngayon. Sa sobrang tigas nga ng buko dyan, hirap na hirap nga akong suklayin. Umatake nga naman ang kakulitan dito ni Isa. Kung pinipicture ni si Inday at si Jordan. Tamang picture-picture nga kami dito sa side na to habang inaantay nga namin na matapos lutuin yung aalmusalin namin. Ang masaklap nga lang, sa tagal-tagal ni Jordan na mag-picture sa amin, wala nga kami nagpe-perfect. Dahil nga tuwing magpipicture siya sa amin, lagi may tumada na sasakyan. Tignan nyo naman itsura ng kuya nyo Alvin, mukhang gutom na. At itong si Ace, hindi na rin maipinta yung mukha. At itong si Louie, tamang tulala nga. Siyempre, bago ang lahat, kailangan namin mag-group picture. At ito na nga, tinawag na nga namin sila isa-isa para nga lahat kami makapagpa-picture dito. At ito na nga ang mga kaganapan. Ano naman sa inyo? Ano nangyari sa inyo? Nalasing na. At dahil na talagang gutom na ang lahat, ito na nga guys sa mga kaganapan. May ano pa kayo? So, tsaka breakfast, right? Ay, blood share niya. Akin isa. Nakailaw ba? Salamat kuya sa pag-serve sa aming masarap na pagkain. Shoutout kuya. Shower out kuya! Las Marquez Eatery. Dito lang yan. Sa Infanta, Quezon, guys. Lugar ng natin. Di ba lang namin nare-refill? Ayun, Bumanat agad si Onyo. At ito na po. Sa atin. Pinalaman na ang ating special bulalo. Kuya. Kukunin yung kawali tayo kaya. dalawa tayo na yun ba eh? Saan daw ko? Kami yan? Ito na sa shot guys. Kain. Kaso si Louie mukhang malungkot. Hindi pang kape to. Wala nga, wag ka na kumuha. Charlie, that's it. Ano ba yung mothers? Oo, dito na kami. Alam mo ba? Pagkatapos nga namin mag-breakfast, hindi talaga namin natiis na puntahan tong tambayan. Pumunta nga kami dito ni Inday at ni Jo. Tignan nyo naman kung gaano kaganda yung bubungad sa inyo. O diba? Napaka-fresh ng hangin at napakalamig ng paligid. Talagang mararamdaman mo na napakatahimik at ang layo-layo sa toxic na lugar. Pagkatapos nga namin dito tumambay, ito na naman at umpisa na naman ang bakbakan. Habang binabaybay nga namin tong kalsadan to, may umagaw pansin sa amin itong pasyalan na balay gubat. Sa labas pa nga lang ay talaga mag-curious ka na kung ano nga ba yung nasa loob nito at gaano nga ba kaganda yung bubungad sa'yo. Pagpasok ko nga dito guys, ay meron ditong entrance sa 100 pesos per head. At meron din sila ditong falls. Yun nga lang, 30 minutes pang lalakarin mo kung kaya mo talagang maglakad ng ganyan katagal. Nga lang, wrong timing talaga yung pagpunta namin dahil nga daw sa sobrang init ng panahon, hindi daw ganun kalakas yung agos ng tubig dun sa falls. Kaya naman nag-advise na sa amin si Kuya, kaysa naman daw masayang yung ibabayad namin sa tour guide, balik na lang daw kami dito kung kailan naman daw mas okay yung panahon. Para naman daw mas masulit namin yung ibabayad namin dito. Decide na nga kaming bumalik at dahil nga anong oras na rin, kailangan na rin namin magpagas at para mas maaga nga kaming makauwi.
Dahil mahaba-haba pa nga ang babiyahihin namin at ito nga, nakita nga kami dito ng gas station at tuminto kami dito para lahat nga ay makipagpagaas. Hindi nga kami pwedeng abutin ng hapon dito dahil nga nakiusap lang kami doon sa security guard ng Masinag kung pwedeng iwan namin yung motor namin at pagbalik na lang namin kukunin. Napakabait nga ng security guard na yon at pinayagan kaming iwan yung motor doon hanggang sa makabalik kami. Yun nga lang, kailangan na talaga namin magmadali dahil nga ipapaayos pa namin yung motor at may oras lang din talaga yung pag-park ng mga sasakyan doon. Dito nga ay nag-stop over kami dahil kailangan niya mag-CR na iba namin kasama at ito na nga't bumabiyahe na kami pabalik. Sobrang saya at solid nga nung araw na to ng aming pag-breakfast ride papuntang Infanta, Quezon. Maraming salamat guys sa 15 minutos na panonood ng aming munting vlog. Sana ay huwag kayong magsawang sumuporta. See you on my next video.